Controlling agricultural pests, forest and forest management, national park, and wilderness conservation of land resources. So, pest control is an essential aspect of agricultural practices, directly influencing crop yield, economic stability, and sustainable farming. So, ito yung isang mahalagang aspeto ng mga gawaing pang-agrikultura. Yun nga sinasabi din ng directly influencing crop yield, economic stability, and sustainable farming methods. So, may mga importance of pest control in agriculture. Number one, crop yield protection. Effective pest management is critical for protecting crops for damage caused by various pests, including insects, rodents, and pathogens. So, sa pamamagitan ng pest control, natitiyak ng mga magsasaka ang mas malusog, maganda at mataas na ani. Pangalawa, yung economic viability. Pest infestation can lead to significant financial losses for farmers. Effective pest control reduces the risk of damage, thereby minimizing the need for costly replanting and decreasing overall input costs. So, sa pamamagitan ng pest control, sinasabi rito na nababawasan nito ang panganib ng pinsala at nababawasan din ang kabuuang gastos sa mga magsasaka. Pangatlo, sustainable practices. Integrated Pest Management or IPM promotes sustainable agricultural practices by minimizing reliance on chemical pesticides. So yung pang-apat naman, food security. By maintaining healthy crop production through effective pest management, agricultural system contribute to food security. So sinasabi rito na nagiging matatag yung supply ng mga pagkain. So next po yung relationship between pest management and forest management. So yung sa pamamagitan ng pest management and forest management, natutulungan nito at pinoprotektahan nito yung apat. Una, yung ecosystem balance. Both pest management in agricultural and forest management aim to maintain ecosystem health. So, sinasabi rito na effective pest control in forest prevents outbreaks that can threaten tree species and biodiversity, which is essential for a balanced ecosystem. So, yung pangalawa, biodiversity conservation. Pest management practices in forest play a crucial role in protecting various flora and fauna. So, sinasabi dito na by preventing pest outbreaks, these practices contribute to the conservation and biodiversity which enhance ecosystem resilience. Pangatlo, shared strategies. Many strategies used in agricultural pest management such as biological control and habitat manipulation can also be applied to forest management. So, this synergy allows for more comprehensive approaches to pest control across different ecosystems. So, yung pang-last, resource management. Both agriculture and forestry require careful resource management to ensure that pest control efforts do not lead to unintended ecological consequence. So, coordinated strategies can help balance pest management with the conservation of natural resources. So, pupunta naman tayo sa agricultural pests. So, sinasabi dito na agricultural pests are organisms that cause harm to crops, livestock, or agricultural system. So, ito yung mga organism na nagdudulot ng pinsala sa pananim and also in the agricultural system. So, meron dito mga type of pests. Una yung insects, weeds, fungi, and also the rodents. So, yung insects, ito yung include aphids, caterpillars, and beetles that damage crops by feeding on plants or spreading disease. Yung weeds naman, ito yung unwanted plants that compete with crops or nutrients, water, and sunlight often reduce yields. So yung fungi naman, ito yung pathogens like molds and rust that can cause disease in plants, leading to rooting and poor growth. So yung rodents naman, ito yung animals like mice and rats that can eat or damage crops and stored produce. So, next tayo sa impact ng pest sa agriculture. Meron siyang 3 point, yung economic losses, reduced crops yields, food security threats. So yung economic losses, ano nga ba yung impact ng pest sa agriculture? So, sa economic losses. So, pests can lead to significant financial losses for farmers due to reduced crop quality and quantity. So, reduced crop yields naman, and infestation can lower the amount of harvestable produce, affecting overall food supply. Then, sa food security threats naman, widespread pest issues can compromise food availability, impacting local and global food system. So, ano nga ba yung importance ng forest management? So, role of forest management in pest control. Una, biodiversity as a natural pest control mechanism. Diverse ecosystems support various species that can naturally regulate pest population.
So sinasabi dito na a rich variety of plants and animals create a balance that can help mitigate pest outbreaks. Habitat for natural predators. Predators, forests provide home for natural predators of agricultural pests such as bird, insects, and other wildlife. So sinasabi dito na these predators help control pest population, reducing the need for chemical pesticide. So, last, sustainable forest practices. So, ano nga ba yung mga sustainable forest practices? Una, yung thinning. Thinning, selective removal of trees to reduce competition for resources, improve forest health, and create habitats for beneficial species that can help manage pests. So, thinning, ito yung sinasabing pagbabawas ng mga puno. Ito yung mahalagang proseso na may malaking epekto sa kalusugan ng kagubatan. Ito ay hindi lamang sa paglago ng puno, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang labanan ang mga sakit at peste. Pangalawa, control burns. Managed fires can reduce underbrush and pest populations while promoting new growth, enhancing overall forest resilience. Control burns. Ito naman yung nakakatulong ito sa pamamahala ng mga populasyon ng peste sa pamamagitan ng paglikha ng mas maliwanag na kapaligiran para sa mga puno at halaman. So, pangatlo, yung alam naman natin itong lahat, yung reforestation. Planting new trees help restore ecosystem, improve biodiversity, and create habitats that support natural pest control. So, let's talk about the national parks and wilderness areas. And these the conservation goals. Number one, protecting ecosystems and biodiversity. These areas safeguard various ecosystems, preserving the species that thrive within them. This helps maintain biodiversity, ensuring that both flora and fauna have a safe habitat. And number two, maintaining ecological balance. National parks and wilderness areas aim to maintain the delicate balance of ecosystem by preventing human interventions such as deforestation and industrial development that can disrupt national processes. Now let's talk about the managements and practices. So number one, monitoring pest populations and ecosystem health. Constant surveillance of species populations including invasive pests helps in identifying potential threats. Monitoring ecosystem health allows from timely interventions to prevent damage or degradation. So number two, restorations of native species. Where ecosystems have been distorted, efforts are made to restore native species. This involved the reintroducing species that were one part of the ecosystem and managing threats that could affect that survival. So now let's talk about now the integrated pest management. So what is integrated pest management? So integrated pest management is a science-based sustainable decisions making process that uses information on pest biology, environmental data, and technology to manage pest damage in a way to minimizes both economic costs and risks to people, property, and environments. Components of IPM: biological control, habitat manipulations, and cultural practices. Biological control involves using natural predators or parasites to manage pest pollutions. Habitat manipulations alters the environment to make it less favorable for pests, adjusting water levels to control mosquitoes breeding. Cultural practices including crop rotation, intercropping, and sanitation measure that disrupt pest lifestyle or make environments less hospitable for pests. Biological control in forest. So this is the overview. In many forest ecosystems, biological control has been employed to manage pest population without using harmful chemicals. One classical example is the use of ladybugs, ladybirds, beetles to control aphids and population. This is the method. Aphids which feed on plant sap can cause significant damage to trees and plants. Introducing ladybugs, a natural predators of aphids, helps control their population.
And this is the INFAC. This method reduces the need for pesticides, uh, preserves beneficial insects, and maintaining ecological balance. It also allows native plants to thrive without damage caused by excessive aphids population. So, national park initiatives, and this is the overview. Many national parks has developed specific program to monitor and manage invasive species that threaten the local biodiversity. So this is the method. Monitoring programs track the, the spread of invasive species through surveys and satellites data, manual removal, targeted grazing, and biological control using insects that especially target the initiative species are employed. So last, this is the impact. These initiatives help restore native plant and animal populations by reducing the competitions from invasive species by prioritizing non-chemical control. National parks maintain their natural ecological processes and biodiversity. Okay, so dadako naman tayo ngayon sa challenges in pest control. Kapag sinabi natin challenges, alam naman natin lahat na ito ay sa mga kakaharapin natin. Kahit nasubukin natin kontrolin, kung hindi naman natin ito mapag-aaralin ng mabuti o hindi natin malalaman kung ano nga ba ang pros and cons, ay mahihirapan din tayo. So, meron tayong tatalakayin dito na 8 at hindi ko na lang babasahin na ang ibig sabihin, ipapaliwanag ko na lang para mas mapadali o mas maintindihan nyo. Panguna, chemical use and resistance. So, dito naman ay pumapasok ang mga chemical na ating nagagamit sa bawat araw, hindi lamang sa mga pananim, kundi sa mga environment natin. Kumbaga, aralin muna natin o alamin kung ano ba yung mga ginagamit natin. Kasi, it may affect our environment, yung mga pananim natin at lalo na tayo ng mga tao. Kasi hindi lang naman ang mga pananim o ang mga animals, lalo na yung peste, ang siyang nagbe-benefit sa environment natin, kundi tayong tao lang din naman. Tayong tao rin. Pangalawa, biodiversity loss. So kapag sinabi naman natin biodiversity loss, ito naman ay kapag sinusubukan kasi natin na kontrolin ng mga peste o mga insekto, ay nadadamay din yung kanilang mga populasyon o yung mga kung saan sila tumitira. And through that, ay naapektuhan din yung mga pananim natin or yung ecosystem natin. And yun yung habitat destruction. Kumbaga, hindi naman natin alam yung populasyon nila, and even if we're trying to na patayin ang mga yon o iwasan ang mga yon, ay hindi naman natin alam kung ilan o hanggang kailan sila mamamatay o mabubuhay. So through that, syempre, akala natin yung mga pananim natin ay okay dahil sinusubukan natin silang lutasin, pero unti-unti rin palang nalulusaw yung pinakapuno o yung pinakabunga. So ganoon din sa mga environment natin, sa mga puno, kapag gumagawa na tayo ng mga deforestation, ganun, or mga illegal mining, syempre, yung mga iba rin na apektuhan, lalo na ang mga nasa paligid natin, which is environment nga. So, kaya ko nasasabi yung pananim and environment kasi nga parehas lang din naman sila, magkatugma sila, and of course, tayo lang din naman yung pinaka-main na nagbe-benefit sa pananim at sa environment. So, pang-apat is climate change. Ito talaga ay ang challenges na nakikita natin as mahirap na malutas. So, hindi naman natin masisisi ang climate change kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan ito o kung kailan siya magpapakita sa atin. Kasi hindi naman ibig sabihin na nakita natin na makulimlim o ulan na. Hindi naman natin malalaman na kapag ngayon maaraw, susunod na araw ay uulan na. So, panapanoon lang din yan at hindi naman natin may iwasan. So, by that, we have to manage then
kung paano natin isikapin na maging maayos yung pananim natin and yung environment. Alam naman din kasi natin kung kailan dapat tayo huminto sa mga gawain na makakapag-benefit sa paligid natin at kung kailan natin itutuloy. Kasi syempre, nararamdaman din naman natin, diba? Halimbawa, na siguro kaya ganito yung panahon kasi nga uulan o kaya may bagyo, ganun. Minsan kasi, kailangan din natin talaga ng informations. And madalas, ay nakikita rin natin yung mga informations na for weather sa mga TV or pwede din naman sa mga paligid, especially radio. So, panglima, public perception and education. Tayong mga Pilipino, tayong lahat na tao dito sa mundo, ay hindi pa sapat ang ating mga kaalaman. Aminin naman natin sa sarili natin yun. So, hindi kasi palagi na alam natin ng isang bagay o alam natin ang mga sitwasyon. So, by gathering informations o by educating ourselves, ay makakatulong yun para kahit papaano alam natin kung ano yung mga gagawin natin sa paligid natin, especially sa mga pananim natin. I-highlight natin dito yung agriculture kasi nga ito yung pangunahin natin na pangailangan, and of course ay yung madalas na kinokontrol ang mga pest or mga insekto, ganun. Okay, so pang-anim naman ay ang economic constraint. So when it comes to economic kasi, pangkalahatan siya. So kumbaga, nararapat din na malaman natin kung ano yung mga gagawin natin kasi nga kailangan din natin maging maingat sa mga actions na gagawin natin, lalo na at environment na ito, hindi lamang sarili mo ang maapektuhan, kundi ang mga nasa paligid mo, ang mga pwede rin naman yung mga insekto na makakatulong sa atin, pero okay rin naman kung yung mga insekto na talaga may bad effects. And kailangan din natin kontrolin or i-manage yung mga actions natin, lalo na sa mga economic, syempre, nakapaloob din naman sa atin lahat, lalo na sa environment natin. So, pang 7 is regulatory challenges. So, kailangan din natin ditong malaman kung papaano nga ba gamitin ang pagpa-pesticides or kung papaano natin malalaman ang pag-conserve. Siyempre, kailangan natin mag-practice doon. Kumbaga, we have to do a research or practice para kahit pa paano ma-utilize natin yung paggamit natin. And especially, kailangan din naman natin malaman kung sa isang bagay, mangyari ba ito? O sa isang sitwasyon, mangyari ba ito? And by that, kahit pa paano, alam na natin kung ano yung gagawin natin. So, kumbaga, we have to be prepared din sa kung ano yung mga pwedeng mangyari. So, by that, syempre sa mga challenges na yun, alam na natin yung mga dapat gawin. So, kung inaasikaso natin yung mga possible, so parang research lang din. Kung inaasikaso natin ng mga possible, syempre, magkakaroon na tayo ng idea. So, last is integration of approaches. So, ito naman yung finding effective ways to integrate pest manage. So, pangkalahatan, so panghuli, nararapat lamang na syempre kailangan nating maghanap ng paraan kung paano nga ba yung mga epektibong mga paraan para ma-manage natin yung mga magagandang environment natin. Kasi, sino nga ba ang mag-benefit? Hindi ba tayo mga tao lang din? Kapag hindi maayos yung ating pag-aasikaso, pag-aayos, tayo rin yung maaapektuhan. So, by analyzing or pag-aaral ng mga challenge na ito, ay makatulong para kahit pa paano magkaroon tayo ng better and maayos na environment. So, dadako naman tayo sa future directions. So, ang future directions kasi, ito ay siyang makatulong sa atin na mas maging better para sa mga gagawin natin. So, magkonektado lang sila. Yung una ay challenges, and yung ito naman ay kung paano natin siya ma-handle. Or, pwede rin naman na mabe-benefit ito para kahit paano alam na natin kung ano yung mga pwedeng mangyari
at mga pwede natin gawin kapag yung mga may challenges na. So, tatalakayin natin dito ay merong 6. Pang-una ay conflicts of interest. So, dito kasi ay nararapat lamang din na alam natin kung ano yung mga interest natin, especially sa mga pananim natin or agriculture. Kasi, kapag pa iba-iba tayo ng mga interest, may hirapan din tayo kung paano natin i-manage ang mga conflicts nito. So, by choosing interest or by applying our interest in ourselves ay conflict na rin ito. So, kumbaga, kung isa lang, syempre malalaman natin kung paano yung step by step na gagawin natin dito at kung kaya naman natin nasundan or i-apply yung iba pa nating interest ay ayos lamang din yun. Kasi ang mahalaga, inuunti-unti natin step by step. Alam natin kung paano asikasuhin or gawin ang interest na ito and alam natin kung ano yung pros and cons nito. And pangalawa naman ay climate change. So kanina kung mapapansin nyo, isa siya sa mga challenges, pero dito sa my future directions kasi ay hindi naman palaging ang climate change ay may negative effect. So may positive effect din siya, which is yung minsan kailangan natin ng init, minsan kailangan natin ng araw, minsan kailangan natin ng makulimit na panahon kasi nangangailangan din yun sa environment natin, sa ecosystem, and of course sa mga pananim natin. So when it comes to climate change kasi ang palagi nang nasasabi ay yung mga negative. Pero alam naman natin lahat na meron din itong mga positive, lalo na sa ating ecosystem. Pangatlo, funding and resources. So when it comes to this, parang we have to plan kung kung yung mga gagamitin natin, and of course sa money, sa mga pera na gagamitin natin kasi nga syempre yung mga gagastusin natin para sa mga kanya-kanya nating mga pananim. And of course, sa mga possible na magagamit, lalo na sa mga gamot, para makontrol natin or mas mapayabong yung mga pananim natin. Kasi hindi naman palagi, diba, na maayos yung pananim natin. So, by that, parang kahit pa paano ay ma-manage natin yung sa pera natin o yung magagamit natin. And parang isa na rin to sa future na kumbaga mas malalaman natin kung ano yung mga magagamit nating kagamitan. At alam natin na ito yung magagastos mo, ito yung magagamit mo. And of course, sa environment din naman ay sa mga technology ngayon, alam naman natin lahat na ito yung nagbe-benefit sa atin. So by that, syempre, pwede rin natin ito magamit. And resources sa atin. Pang-apat, research and innovation. So ito yung mga binabanggit ko kanina na nararapat din na we do a research para kahit paano alam natin kung ano yung mga mangyayari o gagamitin natin. And of course, research nga. So, kasi kailangan siya step by step. We have to do the procedure, kung ano yung mga maigi. And kapag research kasi, hindi lang siya basta-basta. So, you have to prove, you have to test muna. Okay, so pang-lima naman is policy recommendation. So, nararapat lamang din na we have the policy recommendation kasi nga, hindi lang naman siya sa isang tao lamang mag-benefit, kundi sa bawat isa rin naman, hindi ba? Kumbaga, sa mga tao rin at mga kapwa rin natin mag-aaral o mga magsasaka. Kasi, kapag we share recommendations kasi magiging benefit din yun sa atin, di ba? And magiging effective din yun sa atin kasi sharing knowledge, sharing experience, and of course, kapag in-apply natin yun, alam natin sa sarili natin na, okay pala to, tama pala, ganun. And yung pang last is community involvement. And of course, syempre, when it comes to environment, malawakan yan. Maraming mga paraan para kahit pa paano makatulong tayo. So, by helping, syempre, hindi lamang yung environment ang matutulungan mo, kundi yung sarili mo rin and yung mga pananim mo. Community involvement kasi yung parang sa mga activities, yung mga gawain mabubuti para sa environment or pananim is dapat nandun ka or kasama ka. Kasi, alam mo yung mga dapat gawin. Kasi diba, kaya mo gusto ma-involve sa isang event or sa isang mga palakaran ay para
magkaroon ka ng experience or magkaroon ka ng kaalaman. So, you can apply that to yourself, to your environment, to your mga nakakasalamuha. So, overall, we have to know what is the best on how to control and manage everything, especially in agriculture and environment. Kasi nga, hindi lamang yung mga animals natin, kundi tayo rin na mga tao ang nagbe-benefit doon. So, kung ano yung ginagawa natin sa environment natin, yun din yung babalik sa atin. So, same as sa mga pananim, na kumbaga kapag hindi natin tingnan ng maayos o inasikaso, mawawalan tayo ng masaganang ani. So, nasa sa atin pa rin yung actions.